Bes, saan mo naman nakuha yan? Tanong ni Emily sa kanyang kaibigan habang tinuturo ang foreigner na nakapila sa Jollibee gamit ang kanyang nguso. May makulit at malanding ngiti namang bumungad mula sa kanyang kaibigan. Dating app lang, Bes, sagot nito na parang wala lang. Napakagatlabi si Emily habang lihim na sinusulyapan ang kaibigan. Hindi niya maiwasang mainggit. Sa totoo lang, ang daming nagbago sa buhay nito. Maraming alahas, magagara ang mga gamit sa bahay, at may sarili ng sasakyan at lupa. Samantalang siya, naroon pa rin, patuloy na nagtataguyod ng pamilya, pilit na kinakayang buhayin ang mga kapatid sa probinsya. Nako, Bes, salamat sa libre ha. Buti na lang talaga't pinuntahan mo ako rito. Nakasave ako ng pera kahit papaano, sabi pa ni Emily na may kasamang ngiti, pilit na itinatago ang bahagyang lungkot sa kanyang boses. Si Emily ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng CEO sa isang kilalang kumpanya. Malaki man ang kanyang sahod, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Dalawa pa kasi ang kanyang kapatid na kailangang pag-aralin, at lahat ng responsibilidad ay nasa kanya. Tumango naman ang kanyang kaibigan at ngumiti, parang sinasabing, walang anuman. Napatingin si Emily sa foreigner. Thank you very much for the treat, sir, sabi niya, pilit na pinapakita ang kanyang pagiging magalang. Ngumiti naman ang lalaki sa kanya. My pleasure. You're also my girlfriend's friend, so it's okay, sagot nito, may bahagyang lamig ngunit may respeto. Nagpatuloy ang kwentuhan ng tatlo. Masaya ang kanilang usapan, ngunit nang makita ni Emily na malapit ng mag-alauna, agad siyang nagpaalam. Alam niyang kailangan na niyang bumalik sa opisina. Pagpasok niya sa opisina, isang matapang at pamilyar na amoy ng pabango ng lalaki ang agad na sumalubong sa kanya. Kahit hindi pa niya tingnan ang mesa ng kanyang boss, alam niyang naroon na ito. Good afternoon, sir, bati ni Emily habang maingat na pumasok at umupo sa kanyang lugar. Narinig niya ang mahina nitong pagtango, ngunit hindi ito nagsalita. Agad niyang kinuha ang kanyang notepad upang tingnan ang schedule ng araw. Clear, sabi niya matapos basahin ang nakasulat. Tahimik pa rin ang kanyang boss, abala sa pagtatype sa keyboard nito. Itinoon ni Emily ang kanyang pansin sa computer, pilit na iniiwasan ang anumang awkward na pakiramdam. Where have you been? Tanong ng kanyang boss, bumasag sa katahimikan. Natigilan si Emily. Tumingin siya sa direksyon ng kanyang boss upang tiyakin kung siya ba ang tinatanong nito. Hindi kasi ito tumitingin sa kanya, kaya hindi siya sigurado. Pardon, sir, tanong niya, bahagyang naguguluhan. Tumigil sa pagtatype ang kanyang boss at tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, tila may hinahanap na sagot. Saan ka galing? Ulit nito, ang boses ay may bahagyang diin. Si Ethan Blake, ang kanyang boss, ay kilala sa pagiging tahimik ngunit may presensyang nakaka-intimidate. Madalas silang mag-usap, ngunit laging tungkol lamang sa trabaho. Napakunot noo si Emily sa tila personal na tanong nito. Kumain lang po, sir, magalang na sagot ni Emily, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Alam kong kumain ka, pero ang tanong ko, saan ka nagpunta? Hindi kita nakita sa cafeteria, sabi pa nito, ang mga kilay ay magkadikit na. Sa Jollibee po ako kumain, sir. May kaibigan kasi akong gustong makipag-meet. Sakto naman na lunch, kaya pumayag na ako, sagot niya, pilit na iniwasan ng anumang tono ng kaba. Lalaki, tanong nito, sabay taas ng isang kilay. Mabilis na umiling si Emily. Hindi po, sir. Babae po, sagot niya, kahit pa naninibago siya sa tila interrogasyon nito tungkol sa kanyang personal na buhay. Tumango si Ethan at saka umiwas ng tingin. Bakit po, sir? Tanong ni Emily, hindi mapigilan ang sarili. Wala naman. Hindi kasi kita nakita kanina sa cafeteria, sagot nito, tila may bahagyang inis. Nanlaki ang mata ni Emily sa sagot nito. How did you know? Sa cafeteria ka rin ba kumakain, sir? Tanong niya, halatang gulat na gulat. Ni minsan ay hindi pa niya nakitang kumain si Ethan sa cafeteria. O baka siya lang ang hindi nakakapansin dahil laging abala sa pagkain. Of course, sa cafeteria naman talaga tayo kumakain lahat, hindi ba? Sagot nito, tila may bahagyang lamig sa boses. Oo nga, pero hindi kasi kita napapansin. Saan ka ba madalas pumupwesto, sir? Tanong ni Emily, na parang nakakalimot na boss niya ang kausap.
Tumaas ang kilay ni Ethan, dahilan para agad na mag-ayos ng upo si Emily. Napahiya siya sa kanyang pagiging feeling close. Sa may likuran ako, biglang sabi ni Ethan, na parang wala lang. Ha? Tanong ni Emily, hindi makapaniwala. Tumingin si Ethan sa kanya, ang mga mata nito ay tila naglalaro. Sa may bandang likuran mo. Oo, nakaupo palagi. Nalaglag ang panga ni Emily sa sagot nito. Marami pa siyang gustong itanong, ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Ayaw niyang masabihan na masyado siyang pakialamera. Siya si Ethan Lambo, ang kanyang boss na tahimik ngunit may presensyang nakakabigat sa paligid. Hindi ito madalas magsalita, ngunit kapag nagsalita, parang palaging may laman. Madalas silang mag-usap ni Emily, ngunit laging tungkol lang sa trabaho. Kaya naman, napakunot ang noo ni Emily nang bigla siyang tanungin nito ng tila personal. Kumain lang po, sir, magalang na sagot ni Emily, pilit na pinapakalma ang sariling kaba. Alam kong kumain ka, pero ang tanong ko, saan ka nagpunta? Hindi kita nakita sa cafeteria, tugon ni Ethan, sabay tagpo ng kanyang mga kilay na nagbigay ng mas seryosong aura. Bahagyang natigilan si Emily, ngunit agad din siyang sumagot. Sa Jollibee po ako kumain, sir. May kaibigan kasi akong gustong makipag-meet. Sakto naman na lunch, kaya pumayag na ako, sagot niya, pilit na iniwasan ang anumang tono ng pag-aalala. Lalaki, tanong ni Ethan, sabay taas ng isang kilay, na tila sinusuri ang kanyang sagot. Mabilis na umiling si Emily, halos maputol ang kanyang sagot sa bilis. Hindi po, sir. Babae po, sagot niya, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkailang. Bakit ba ito nagtatanong tungkol sa personal niyang buhay? Hindi ito normal. Tumango si Ethan, saka umiwas ng tingin. Para bang may iniisip ito na hindi niya moari. Bakit po, sir? Tanong ni Emily, hindi napigilan ang sarili. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa isip ng kanyang boss. Wala naman. Hindi kasi kita nakita kanina sa cafeteria, sagot nito na may bahagyang lamig sa tono. Nanlaki ang mata ni Emily sa narinig. How did you know? Sa cafeteria ka rin ba kumakain, sir? Gulat na gulat niyang tanong. Ni minsan ay hindi pa niya nakita si Ethan na kumain sa cafeteria. O baka naman siya lang ang hindi nakapansin dahil palagi siyang abala sa pagkain o sa mga iniisip. Of course, sa cafeteria naman talaga tayo kumakain lahat. Hindi ba? Sagot ni Ethan, ngunit may bahagyang diin na tila nagpapahiwatig ng iritasyon. Oo nga, pero hindi kasi kita napapansin. Saan ka ba madalas pumupwesto, sir? Tanong ni Emily, na parang nakalimutan na boss niya ang kausap niya. Ang tono niya ay parang kaibigan ang kausap. Tumaas ang kilay ni Ethan, dahilan para mapaurong si Emily at agad na mag-ayos ng upo. Napahiya siya sa sarili. Sabi ko nga, masyado akong feeling close, bulong niya sa sarili, sabay iwas ng tingin at itinoon ang pansin sa kanyang computer. Ilang minuto rin ang lumipas sa katahimikan bago muling nagsalita si Ethan, na tila out of nowhere. Sa may likuran ako, biglang sabi nito, na parang wala lang. Tanong ni Emily, halatang naguguluhan. Tumingin si Ethan sa kanya, ang mga mata nito ay may bahagyang ngiti na hindi niya maipaliwanag. Sa may likuran ako palaging nakaupo, ulit nito, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tono na parang may ibig sabihin. Hindi na nakapagsalita si Emily. Napaisip siya kung bakit tila alam ng kanyang boss ang bawat galaw niya, kahit pa hindi naman ito nagpaparamdam. Ngunit pinili niyang manahimik, pilit na iniiwasan ang anumang maling interpretasyon. Tumingin si Ethan kay Emily, ang mga mata nito ay tila may bahagyang laro ng emosyon. Sa may bandang likuran mo. Oo, doon ako palaging nakaupo, sagot nito na parang napaka-natural lang, ngunit may bigat sa bawat salita. Nalaglag ang panga ni Emily sa narinig. Hindi niya alam kung paano magre-react. Marami siyang gustong itanong, bakit? Kailan pa? Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit pinili niyang manahimik, ayaw niyang masabihan na, feeling close, o magmukhang masyadong interesado. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit at bumalik sa trabaho. Nang matapos ang kanyang trabaho, hindi agad umuwi si Emily. Tumambay muna siya sa kanyang mesa habang hinihintay ang pag-download ng isang dating app na matagal na niyang naririnig mula sa mga kaibigan. Nang sa wakas ay ma-download ito, mabilis niyang in-install at nag-login.
Ang puso niya ay bahagyang bumilis, hindi niya alam kung excitement o kaba ang nararamdaman niya. Habang abala siya sa cellphone, biglang narinig niya ang boses ni Ethan mula sa likuran. Miss Guillermo, hindi ka pa uuwi? Tanong nito, malamig ngunit may bahagyang pag-aalala sa tono. Ay, date, napasigaw si Emily sa gulat, halos mabitawan ang cellphone niya. Agad siyang umayos ng upo, pilit na pinapakalma ang sarili. Paglingon niya, nakita niya si Ethan na nakataas ang isang kilay, halatang nagtataka habang pabalik-balik ang tingin nito sa kanya at sa kanyang cellphone. Ah, may hinihintay po ako, sir, sagot ni Emily, pilit na iniwasan ang anumang awkward na sitwasyon. Ngunit imbes na kumalma si Ethan, lalo pang tumaas ang kilay nito. May date ka? Tanong nito, diretso at walang paligoy-ligoy, na tila hindi kumbinsido sa sagot niya. Mabilis na umiling si Emily, halos masyadong mabilis na parang nagtatanggol. Wala naman po, sir, sagot niya, pilit na ngumingiti upang magmukhang kalmado. Ngunit parang hindi pa rin kumbinsido si Ethan. Ilang segundo itong tumitig sa kanya, bago unti-unting bumalik ang normal na ekspresyon nito. Sa wakas, lihim na nakahinga ng maluwag si Emily. Nang makita niyang hindi na siya tinitingnan ng kanyang boss, mabilis niyang binalik ang atensyon sa kanyang cellphone. Avatar lang ang inilagay niya sa kanyang profile sa dating app. Ayaw niyang may makakilala sa kanya, kaya't pinili niyang gawing simple at anonymous ang kanyang account. Bago pa man siya makapag-explore ng maayos, biglang may nag-chat sa kanya. Napakunot siya ng noo habang tinitingnan ang mga unang mensahe, karamihan ay mga mukhang Amerikano, na hindi naman niya bet. Ngunit isang mensahe ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Ang username nito ay, Your M, wala itong larawan, avatar lang din tulad niya, at tila may misteryosong dating. Hi, ang simpleng chat nito. Hindi mo ari ni Emily kung bakit, ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga daliri at mabilis siyang nag-reply. Hello, how are you? Tanong niya, casual ngunit may bahagyang excitement. I'm fine. How about you? Sagot nito, mabilis din ang tugon. I'm fine also. By the way, I'm your M, pakilala nito. Napatawa si Emily nang mabasa ang mensahe. Napaka-simple, ngunit may kakaibang dating. Magpapakilala ka na nga lang. Username pa ang sinabi mo at hindi ang totoong pangalan, bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya napigil ang ngumiti habang nagtatype ng sagot. I know. Alam ko kung paano basahin ang username mo, reply niya, may kasamang ngisi na hindi niya mapigilan. Habang nag-uusap sila, hindi niya maiwasang mapaisip kung sino si Your M, may kakaiba sa simpleng paraan ng pakikipag-usap nito, parang may misteryo, ngunit hindi nakakailang. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang malaman pa ang higit tungkol dito. Why are you laughing? Tanong ng kachat niya, dahilan para magtaka si Emily. Napuno ng kunot ang kanyang noo. Wala namang ibang tao sa opisina maliban kay Ethan. Napaisip siya, si Ethan kaya ito. Ngunit nang lingunin niya ang boss niya, nakita niyang seryosong-seryoso itong nakatutok sa trabaho. Napailing na lang siya. Malabo, imposible. Paano mo nalaman? Tanong niya, hindi mapigil ang magduda. Mabilis niyang nilinggan ulit si Ethan. Sinilip niya kung gumagalaw ba ang mga kamay nito sa keyboard. Ngunit nanatili itong walang ginagawa, at sa mismong sandaling iyon, may natanggap siyang bagong mensahe mula sa kachat. Napabuntong hininga siya ng maluwag. Akala niya talaga si Ethan. Wala lang. Just a guess, sagot ng kachat niya. Napaisip si Emily kung ano ang dapat niyang i-reply. Ngunit sa halip na sumagot, napagpasyahan niyang umuwi na lang. Kinuha niya ang kanyang bag, tumayo, at lumingon kay Ethan. Sir, uuwi na po ako, palm niya, pilit na pinapanatili ang kanyang tono na magalang. Tumunghay si Ethan mula sa kanyang ginagawa at tumango. Okay, ingat, sagot nito, casual ngunit may kakaibang lamang sa tono. Natigilan si Emily. Unang beses siyang sabihan nito ng ingat. Para bang may kakaibang init sa simpleng salitang iyon na hindi niya maipaliwanag. Ikaw rin, nauutal niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Agad niyang tinungo ang pinto at lumabas ng opisina, pilit na pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagkauwi niya sa apartment, agad siyang nagbihis ng pambahay at nagluto ng makakain. Simpleng sunny side up egg lang ang kanyang ginawa, ngunit sapat na ito para sa kanya. Matapos magluto, mabilis niyang kinain ang kanyang hapunan.
Pagkatapos ay nagpahinga saglit bago nag-half-bath. Pagkatapos ng half-bath, pumasok siya sa kwarto at humiga. Sakto namang pagtama ng kanyang likod sa kama, tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong inabot, excited na makita kung sino ang nag-message. Sumandal siya sa headboard habang binuksan ang cellphone. Don, eating your dinner, bungad na tanong ng kachat niya kanina, si Your M. Yes, ikaw, mabilis niyang sagot, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tapos na rin, sagot nito. Saan ka nga pala nakatira? I bet nasa Pilipinas ka lang dahil marunong kang magtagalog, tanong ni Emily, pilit na inuuna ang usapan. Wala naman siyang magawa, kaya naisip niyang makipagkwentuhan na lang. Foreigner talaga ang hanap niya, ngunit dahil wala siyang makitang swak sa gusto niya, naisip niyang baka pwede na rin ang kachat na ito. Hindi naman masama, sa isip niya. Oo, nasa Pilipinas lang ako. Pero I'm not pure Filipino. I'm half Spanish, sagot nito. Nalaglag ang panga ni Emily. Parang hindi siya makapaniwala. Unang kachat pa lang niya, jackpot na agad. Wow, sagot niya, halos hindi makapagsalita. Sa loob-loob niya, parang hindi totoo ang nangyayari. Pakiramdam niya ay nasa isang pelikula siya, ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang mag-isip, sino nga ba talaga si Your M? Ilang sandali pa, nag-send ng litrato ang kachat niya. Agad niyang binuksan ito, at hindi niya mapigil ang mamangha. Kahit natatakpan ang mukha nito, halata pa rin sa mga mata nito na may itsura. Ang makapal na kilay, gray na mata, at mapupulang labi ay tila isang obra maestra na hindi mo mapigil ang titigan. Parang may kakaibang alindog na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Saan to galing? Facebook, Google, Instagram, o Twitter? Tanong ni Emily, pilit na pinipigilan ang pagdududa ngunit hindi maialis ang pagiging maingat. Hindi kasi siya sigurado kung totoo bang sa kanya ang litrato na iyon. Na ako naman talaga yan. Mukha bang hindi ka panipaniwala, sagot nito, casual ngunit may bahid ng kumpiyansa. Hindi naman, just making sure. Ang gwapo kasi, sagot niya ng direkta, halos hindi na iniisip ang magiging reaksyon ng kachat niya. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin nito, online lang naman sila, hindi naman sila nagkikita. Thank you. I'll take that as a compliment, tugon nito, na sinundan ng isang simpleng emoji. Napangiti si Emily nang hindi niya namamalayan. Anyway, matulog na tayo. The clock is ticking. Baka mapuyat ka pa, dagdag pa nito, tila may pag-aalala. Hindi maiwasang mapangiti ni Emily. Napaisip siya, ang bait naman nito. Parang, green flag. Iniisip pa lang niya ang posibilidad na maging sila, kinikilig na siya. Sure, good night, Your M, sagot niya, may kasamang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Good night, W. Emily, sagot naman nito. Natulog si Emily nang may ngiti sa kanyang labi. Ang simpleng usapan nila ay tila nagbigay ng liwanag sa kanyang gabi. Kaya naman paggising niya kinabukasan, maganda agad ang kanyang mood. Hindi tulad ng dati na laging nagmamadali at halos hindi na makapag-almusal, ngayon ay kalmado siya. Chill lang ang bawat kilos niya, at may pakanta-kanta pa habang naliligo. Eksaktong 7 AM, nakarating na si Emily sa opisina. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang nasa loob na si Marquez. Noon kasi, palaging siya ang nauna. Good morning, sir, bati niya nang may ngiti sa labi. Hindi niya mapigil ang maging magaan ang pakiramdam. Tumingin si Marquez sa kanya, at saka ngumiti. Good morning din, Miss Guillermo, sagot nito. Natigilan si Emily. Parang tumigil ang oras. Hindi niya mapigil ang lingunin si Marquez. Unang beses kasi na binati siya nito pabalik. Ang simpleng tugon nito ay parang may kakaibang epekto sa kanya. Yes, Miss Guillermo. Do you need something? Tanong ni Marquez nang mapansin ang sandaling pagtigil ni Emily. Agad na umiling si Emily. Pilit na binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Wala naman, sir, sagot niya, pilit na pinipigilan ang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umupo sa kanyang upuan at inilapag ang bag sa mesa. Pilit niyang iwinaksi ang pag-iisip tungkol kay Marquez at itinoon na lang ang pansin sa computer. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil ang mapaisip, bakit parang may kakaiba sa araw na ito. Ilang sandali pa, napangiti na lang si Emily habang naaalala ang conversation nila ni Your M kahapon. Ang simpleng alaala ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa kanyang umaga.
Parang nasa mood ka yata ngayon, Miss Guillermo. May nangyari ba? Biglang tanong ni Marcus, na tila napansin ang ngiti sa kanyang labi. Bahagyang nagulat si Emily, ngunit agad siyang umiling. Gayunpaman, hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Ah, wala naman, sir. Maaga lang po akong nakatulog kagabi, kaya maganda ang gising, sagot niya, pilit na pinapanatiling casual ang tono. Tumango-tango si Marcus, ngunit halata sa mukha nito na parang hindi kumbinsido. Anong schedule ko today? Tanong nito, pilit na binabago ang usapan. Agad namang napatingin si Emily sa kanyang iPad. Sa sobrang saya niya, nakalimutan niyang sabihin ang schedule ng boss niya. Wala po kayong lakad ngayon, sir. Wala ring meeting, sagot niya matapos tingnan ang schedule. That's great. Makakapagpahinga rin ako kahit papaano, sagot ni Marcus, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tumango si Emily at ngumiti rin. Dapat lang, sir. Hindi naman pwedeng araw-araw kayong nakababad sa trabaho. Nakakapagod din yan, at baka magkasakit pa kayo. Well, tama ka naman, sagot ni Marcus, na tila napaisip. Anyway, malapit na ang birthday mo, hindi ba? Bahagyang nagulat si Emily, ngunit agad siyang tumango. Yes, sir. Sa makalawa na po, sagot niya, may bahagyang excitement sa boses. Where do you want to celebrate? Tanong ni Marcus, seryoso ngunit may halong interes. Napaisip si Emily. Alam niyang may gusto siyang sabihin, ngunit nagdadalawang isip siya kung papayagan ba siya nito. Ah, sa probinsya po sana, sir. Isang taon ko na rin pong hindi sila nakikita, sagot niya, medyo alanganin. How long? Seryosong tanong ni Marcus, na tila may halong pag-aalala. Marahang napakagat si Emily sa kanyang labi at umiwas ng tingin. Kahit isang linggo po, sagot niya, halos pabulong. Napayuko siya, iniisip na baka hindi ito pumayag. Okay, sagot ni Marcus, maikli ngunit puno ng kahulugan. Napatunghay si Emily, hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin siya kay Marcus, tila naghahanap ng kumpirmasyon. Okay. You mean papayagan mo ako? Tanong niya, bakas sa boses ang tuwa at excitement. Yes, that will serve as your birthday gift. Kahit nasa probinsya ka, may sweldo ka pa rin. Just enjoy your day with your family, sagot ni Marcus, diretso ngunit may lamang sa tono. Hindi napigilan ni Emily ang sarili. Napasigaw siya sa tuwa at halos mapatakbo palapit kay Marcus. Gusto niya sanang maiyak sa sobrang saya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Thank you, sir. You're the best boss ever, bulalas niya, puno ng emosyon. Napailing si Marcus, ngunit lihim itong napangiti. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpaalam na si Emily kay Marcus. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na siya patungo sa probinsya. Habang nasa biyahe, ramdam niya ang excitement na muling makita ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa kanilang lugar, saktong 4 AM iyon. Agad siyang tumawag ng tricycle para magpaarkila. Habang papalapit sa kanilang bahay, hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon, muli niyang makikita ang mga taong mahal niya. Mabilis na napatigil ang kanyang ina sa ginagawa nitong pagpitpit ng palay nang marinig ang pamilyar na boses ni Emily. Agad niyang iniwan ang hawak at tumayo, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Emily naman, hindi na nakapaghintay at mabilis na bumaba mula sa tricycle. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina at mahigpit itong niyakap. Anak, umuwi ka na. Halos nanginginig ang boses ng kanyang ina sa sobrang tuwa, habang bakas sa mukha nito ang pagkagulat at kasiyahan. Tumango si Emily, may ngiting abot hanggang tenga. Ma, nandito na ako, sagot niya, puno ng lamang. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang sarili. Mahigpit siyang niyakap, tila ayaw ng pakawalan. Ramdam ni Emily ang init ng luha ng kanyang ina na tumama sa kanyang balikat. Bahagya siyang kumalas mula sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Ma, huwag ka nang umiyak. Kita mo naman, nandito na ako. Hindi ka ba masaya na nandito na ang maganda mong anak? Biro niya, sabay kindat. Napatawa ang kanyang ina, kahit papatuloy ang pagtulo ng luha nito. Ikaw talaga, buti nakauwi ka na. Halika, pumasok na tayo sa loob. Hintayin na lang natin ang itay mo. Aya nito, pilit pinapahid ang mga luha sa mata. Akmang papasok na sana si Emily nang bigla niyang maalala ang kanyang mga gamit. Wait lang, Maria. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko.
sabi niya, sabay takbo pabalik sa tricycle. Pagdating niya, nakababa na ang kanyang malita at bag sa tabi ng tricycle. Mabilis niyang iniabot ang pamasahe sa driver. Maraming salamat po, Manong, sabi niya, may ngiti sa labi. Maraming salamat din, ma'am. Ingat po kayo, sagot ng tricycle driver bago umalis. Hinayla ni Emily ang kanyang malita pabalik sa bahay. Napansin niyang akmang lalabas ang kanyang ina para tulungan siya, kaya agad niya itong pinigilan. Ma, huwag na po. Kaya ko na to. Diyan ka lang, sabi niya, may kasamang matamis na ngiti. Napailing na lang ang kanyang ina, ngunit hindi nito maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Noon pa man, alam niyang ayaw ni Emily na nakikita siyang nahihirapan. Kaya nga rin lumuwas ito ng Maynila, upang maibsan ang bigat ng kanilang buhay at hindi na siya kailangang magtrabaho ng sobra. Pagpasok nila sa bahay, bumungad agad kay Emily ang dalawang kapatid niyang si Ryan at Jake, nakaupo sa sofa at abala sa panonood ng TV. Hindi nakapigil si Emily at agad silang sinermonan. Hoy, Ryan at Jake, ano naman ang ginagawa niyo? Bakit nakaupo lang kayo dyan sa sofa? Bakit hindi niyo tinutulungan si Mama? Tanong niya, sabay taas ng kilay. Napatingin ang dalawa, halatang nagulat sa biglang pagsulpot ng kanilang ate. Tumayo sila agad, tila nahihiya. Ate, kakauwi mo lang, sermon agad, biro ni Ryan, ngunit mabilis na kinuha ang bag ni Emily. Si Jake naman ay tumayo rin at tumulong sa pag-aayos ng gamit. Napailing si Emily, ngunit lihim siyang napangiti. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang saya ng muling makasama ang kanyang pamilya. Ano naman? Tapos naman kaming magsaing, may naluto na rin kaming ulam, sagot ni Ryan. Anong ma? Pinagloloko mo ba ako, Ryan? Mukha na ba akong matanda, ha? Pagpuputol pa ni Emily sa sasabihin sana ng kanyang kapatid. Mabilis naman na napalingon sa kanya ang kapatid. Nung una, ay nanlaki pa ang mga mata nito at saka kinusat pa ang mga mata para tingnan kung totoo ba ang kanilang nakikita. Napangiti na lamang si Emily sa inakto ng kanyang kapatid. Ate, sabay na sigaw ng kanyang mga kapatid, at sinalubong kaagad siya ng mahigpit na yakap. Agad naman niyang niyakap pabalik ang mga ito. Nako, ang lalaki niyo na, natutuwang sabi pa ni Emily. Ate, kailan ka pa dumating? Hindi ka namin napansin, pagtatanong pa ng kanyang kapatid na si Jake. Ngayon lang, at saka talagang hindi niyo ako maririnig, Ang lakas ng volume ng TV, Abot hanggang sa labas, natatawang sabi pa ni Emily at kumalas sa yakap. Alam kong mahaba-haba pang usapan yan, kaya pumasok na muna tayo sa loob. Hintayin na lang natin ang ama ninyo, at paniguradong matutuwa yun, singit sa kanila ng kanyang ina. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ni Emily na inakay pa siya papasok sa loob. Agad na nilaibat ni Emily ang kanilang bahay. Malaki na rin ang pinagbago. Ang bahay na gawa lang sa kahoy at kawayan noon, ngayon ay sementado na at may mga furnitures pa. Habang hinihintay ang kanilang ama, nagtsikahan muna ang mga ito. Panay tawa lamang sila dahil sa kanilang mga kalokohan. Nang dumating naman ang kanyang ama, ay agad niya itong sinalubong ng yakap. Naaawa pa siya dahil halatang galing pa ito sa sakahan, marurumi pa ang kamay at paa nito. Bakit naman nagpagabi ka sa sakahan? Alam mo namang madilim na sa daan, sermon pa niya sa kanyang ama. Hindi niya mapigilan na mapaiyak. Talagang miss na miss niya na ito. Isang mahigpit na yakap lang ang sagot ng kanyang ama. Kalaunan, ay naramdaman na niya ang mainit na luha nito. Kaya naman agad na kumalas si Emily sa yakap upang panasan ang luha nito. Papa naman, nandito na nga ako, tapos umiiyak ka pa. Pinapaiyak mo ako lalo, nakangusong sabi ni Emily. Namiss kasi kita, anak. Matagal rin na hindi kita nakita. Akala ko mamamatay na ako nang hindi ka masisilayan pa, sagot ng kanyang ama. Huwag ka namang magsabi ng ganyan. Nandito pa ako, nandito pa ang paborito mong anak, pagbibiro pa ni Emily upang mabawasan ang pagkalungkot nito. Mas paborito kami, singit naman ni Jake. Ngunit banilangan lamang niya ito. Napatawa naman ang kanyang ama at ina sa inakto niya, kung kaya't napangiti naman siya. Pagkatapos ng kanilang yakapan, ay kumain na agad sila. Si Emily na ang nag-aasikaso at hinayaan na lamang ang kanyang pamilya na umupo. Pagkatapos ihanda ang pagkain, ay agad naman silang kumain. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na agad si Emily na magpapahinga.
Pinasok niya muna ang kanyang mga gamit at pasalubong sa loob. Napagpasyahan niya na bukas na lamang niya ibibigay ang kanyang pasalubong, tutal bukas naman ang kanyang kaarawan. Agad na humiga si Emily sa kanyang kama. Simple lang naman ang kanyang kwarto, walang gaanong design, pero malinis. Akmang ipipikit na sana niya ang kanyang mata nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong binuksan. Nang makita na si Your M ang nagchat sa kanya, ay agad siyang napaupo. Kamusta ka? Hope you're doing good, chat pa nito. Napangiti naman agad si Emily sa simple na mensahe nito. Hi, I'm doing good. Happy ako now kasi nakasama ko ang pamilya ko ngayon sa probinsya, reply pa ni Emily. Agad naman itong nag-reply. That's good. Enjoy then. Kailan ang birthday mo? Chat pa ulit nito. Bukas na, nakangiting reply ni Emily. What do you want? I mean, anong gusto mong regalo? Pagtatanong pa nito. Chocolates, reply naman ni Emily. Hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niya. Hindi ka sure. How about car, condo, or something na magagamit ng family mo? Reply naman nito. Napaawang naman ang bibig ni Emily. Mamahalin kasi ang pinapapili nito. Motor na lang, para may masakyan ng papa ko kapag papunta siya sa sakahan, reply naman niya. Nagbibiro lang naman si Emily dahil alam naman niya na hindi ito magpapadala, kasi hindi naman ito humihingi ng address sa kanya. Okay, expect the motorcycle tomorrow, sagot ni Your M. Napailing na lamang si Emily. Okay, thank you, nakaagad pang gagatong pa ni Emily sa kalokohan. Akmang itatabi na sana ni Emily ang kanyang cellphone nang bigla na naman itong tumunog. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanya ang text mula kay Marcus. Nakarating ka na ba? Bukas na ang birthday mo, hindi ba? Happy advanced birthday, Emily, basa pa niya sa mensahe ni Marcus. Hindi maiwasan ni Emily na mapangiti. Kahit papaano, ay napalapit na rin ang loob nila sa isa't isa. Opo, sir, kanina pa ako nakarating. Hindi lang ako nakatext kasi nagkwentuhan kami ng pamilya ko. Thank you sa pagbati, sir. Thank you rin at pinayagan mo akong umuwi dito sa amin, reply naman ni Emily kay Marcus. You deserve that, Emily. Mabait at hardworking ka naman, kaya deserve mo ng regalo na magpapasaya sa'yo, reply naman nito. Salamat, sir, reply pa ni Emily. Hinintay pa niya na mag-reply ito, ngunit nang lumipas ang ilang minuto at wala siyang natanggap na reply, ay humiga na siya. Nilapag na niya sa mesa ang kanyang cellphone. I-off na sana niya ang ilaw nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong sinagot upang hindi magising ang kanyang pamilya. Nang makita na si Marcus ang tumatawag, ay napakunot pa ang kanyang noo. Tumatawag lamang kasi ito kapag may mahalagang sasabihin tungkol sa kumpanya. Good evening, sir, bati naman ni Emily at saka muling umupo at sinandal ang ulo sa headboard ng kama. Good evening. Hindi ba ako nakakagambala? Tanong nito, base sa kung paano ito magsalita. Hindi naman, sir. Nasa kama na rin naman ako. Patulag na, sagot naman ni Emily. Naramdaman naman niya ang pagtahimik ni Marcus sa kabilang linya. Ilang minuto rin ang lumipas bago niya narinig ito na parang humiga sa kama. Same. Patulag na rin ako. Nasa kama na rin, pag-iinforma pa nito. Marahang napaiwas ng tingin si Emily. Hindi niya maiwasan na mapalunok dahil sa sinabi nito. Okay, sagot naman niya na akala mo ay walang pakialam. Bakit ka pala tumawag, sir? Pag-iiba pa niya sa usapan. Wala naman. May kailangan lang akong i-check, sagot naman nito. Napakunot naman ang kilay ni Emily. I-check. Ang alin, sir? Gabi na. Matulog na tayo, sagot niya, sabay pag-iiba ulit ng usapan. Okay, good night, Emily. Sagot ni Marcus. Good night, sir. Humikab naman si Emily dahil sa sobrang antok. Nang matapos ang usapan nila, ay agad na natulog si Emily. Pagod din kasi siya kaya mabilis siyang hinailan ng antok. Kinabukasan, ay busy ang lahat sa pagde-design ng kanilang sala. Buti na lamang at malawak ang kanilang sala kaya hindi nahihirapan ang mga taong tumutulong sa pagdedesisyon. Ang lechon baboy ay niluluto pa ng mga kapitbahay nila na tumulong sa kanila. Sige, anak, mag-ingat kayo, sigaw naman ng kanyang ama mula sa kusina. Agad na bumiyahe si Emily papunta sa palengke. Buti na lang at may narkile siyang tricycle kaya't hindi na siya mahihirapan sa pag-uwi. Sa fruit section, ay mangga,
watermelon, at saging lang ang binili ni Emily. Sa meat section naman, ay karneng baboy lang ang kinuha niya. Sinakto lang niya ang dami na magagamit para sa lulutuin nilang gisado, larua, at lumpia. Matapos maglibot-libot sa palengke, ay agad na silang umuwi. Nang makita siya ng kanyang ina, batid niyang nagulat ito, ngunit halata naman sa mukha nito na natutuwa. Para sa atin naman to, ma, sagot naman ni Emily at saka isa-isa nang nilabas ang mga binili niya. Una niyang ginawa ay ang mango float at fruit salad para lumamig kaagad. Pagkatapos, tinulungan na niya ang kanyang ina na magluto ng lumpia at gisado. Nang matapos nilang magluto, ay lumabas si Emily upang i-check ang lechon. Happy birthday, Emily, bati pa ng kanilang mga kapitbahay sa kanya. Nako, salamat po, todong ngiti at tango naman ni Emily na akala mo ay tatakbo sa pagka-mayor. Anak, may malaking karton na dumating kanina. Para sa'yo yata kasi nakapangalan sa'yo, bungad naman ng kanyang ama. Napakunot naman ng noo si Emily. Wala naman siyang kakilala sa lugar nila na talaga namang malapit sa kanya, at noon pa man, ay walang nagbibigay sa kanya ng regalo kundi ang pamilya lamang niya. Hindi naman sa mina maliit, pero ang kanilang mga kapitbahay kasi ay naghihirap din. Kaya nga kahit ngayong araw lang, ay ginawang espesyal ni Emily ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pag-imbita ng kanilang mga kapitbahay para i-share ang blessing na mayroon sila. Carton. Anong laman? Pagtatanong pa ni Emily. Nagkibit-balikat naman ang kanyang ama. Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko muna binuksan kasi para sa'yo naman iyon, sagot naman ng kanyang ama. Tumango-tango naman si Emily. Sinamahan siya ng kanyang ama papunta sa may kalsada. Nang nasa 4 na metro lang ang layo, ay nakita niya ito ng malapitan. Hindi maiwasan na mapakunot ang kanyang noo. Iniisip niya kung ano ang laman at kung sino ang nagbigay. Ayun, may envelope, anak, agad na itinuro ng kanyang ama. Agad na tinignan ni Emily ang itinuro ng kanyang ama. Nang makitang mayroon ngang envelope, ay agad niya itong kinuha. I hope you like it. Iyon ang nakasulat sa maliit na papel na nasa loob ng envelope. Kinabahan naman si Emily. Dahan-dahan niyang binuksan ang carton upang makita kung ano ang laman nito. Napatutok si Emily sa kanyang labi. Kalahati pa lang ang kanyang nabuksan, ngunit alam na niya kaagad kung ano ang laman. Nang makita ang reaksyon niya, ay binuksan naman ito ng malaki ng kanyang ama hanggang sa masira ang carton. Tumambad sa kanila ang Kawasaki versus 1,000 sa 2023. Nalaglag ang panga ni Emily. Kahit pa walang presyo na nakalagay, ay alam na agad niya kung ano ang presyo nito. Dahil sa pagkataranta, ay agad niyang tinawagan si Marcus. Alam niyang si Marcus lang ang may kayang bilhin nito at ipadala sa kanya, dahil si Marcus lang naman ang may alam sa kanyang lokasyon. Hindi na siya mapakali. Gusto na niyang ibalik ito kay Marcus. Hindi niya kayang tanggapin ang motor na nagkakahalaga ng 9.5 milyon. Anak, ang ganda naman ng regalo na yan. Kanino galing? Usisa pa ng kanyang ama. Napahilot naman si Emily sa kanyang noo. Hindi ko rin alam, pa, marahang sagot ni Emily habang napakagat sa kanyang labi. Habang hinihintay na sagutin ni Marcus ang tawag, ay nagpasalamat siya nang sinagot ito. Sir, ano tong pinadala mo? Hindi ko to matatanggap, sir. Ang mahal nito, bungad agad ni Emily. Pinadala. Anong pinadala? MS, Guillermo, nasa meeting ako ngayon kaya busy ako. Kung ano man yang pinadala sa'yo, hindi ako ang nagpadala niyan, sagot naman kaagad ni Marcus at saka mabilis na binaba ang tawag. Napakunot naman ng noo si Emily. Nang pumasok sa isip niya ang usapan nila ni URM kagabi, ay agad niyang binuksan ang kanyang data. Tumambad agad sa kanya ang mensahe nito. Happy birthday, Wonder Emily. Sana magustuhan mo. Sa mensahe nito, ay napagtanto na agad ni Emily kung sino ang nagpadala. Napasapaw na lamang siya sa kanyang noo. Binibiro na lamang niya ito, ngunit hindi niya alam na tutotohanin pala. At ang mas lalong hindi rin niya alam, ay alam pala nito ang kanyang address. Who are you? Reply naman ni Emily kay URM. Nakapagtataka kasi kung bakit pinadalhan siya, gayong hindi pa naman sila ganoon kakilala. You know who I am already, Wonder Emily. I told you I'm half Spanish. I own companies in and outside of the Philippines, sagot naman nito. Anak, alis muna ako. Titignan ko lang kung okay na ba ang pagkain sa loob, palom ng kanyang ama.
Tumango naman si Emily at saka mabilis na umupo sa kahoy na upuan na nasa ilalim ng mangga, malapit sa kung saan nakalagay ang motor. Hindi ko matatanggap ang regalo. This is very expensive, reply naman ni Emily. Pinaglalaroan niya pa ang kanyang mga kamay dahil hindi siya mapakali. That's a gift from me. Hindi mo pwedeng tanggihan ang grasya, sagot naman nito. But this is very expensive, halos gusto nang magwala ni Emily. So, ang importante naman ay galing sa puso ang pagbibigay ko, reply pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Emily at pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat sa regalo mo, sabi ni Emily. Ayaw na niyang makipagdebate pa, kung kaya tatanggapin na lamang niya ito. You're welcome. Just tell me next time kung may gusto ka pang ipabili. Bibilhin ko para sayo, sagot naman nito. Hindi na nagreply pa si Emily. Tinawag na lamang niya ang kanyang kapatid upang aiparada ang motor sa gilid ng kanilang bahay. Ang cool naman nito, ate. Boyfriend mo ang nagbigay, usisa pa ng kanyang kapatid matapos aiparada ang motor. Napaiwas na lamang ng tingin si Emily. No, just a friend of mine. Wow, sosyal naman ang friend mo na yan, ate. Talagang motor pa talaga ang regalo sa'yo, sabi pa ng kanyang kapatid habang hinahabol siya papasok sa loob. Hay. Ewan ko, nagbibiro lang naman ako, Pero tinutuo, sabi pa niya. Ngumisi naman ang kanyang kapatid. Sino ba yan? Pakilala mo naman ako nang maging kaibigan ko rin, agad naman itong nabatukan ni Emily. Manahimik ka nga, alam ko na ang binabalak mo, kaya umayos ka, sabi ni Emily. Napanguso naman ang kanyang kapatid. Okay, sabi ko nga tatahimik na. Anak, okay na ang lahat. Nalagay ko na sa lamesa ang lahat ng pagkain, imporma pa ng kanyang ina sa kanya nang makarating siya sa bahay. Sige, Maria, papapasukin ko na sila sa loob at nang makakain na tayo. 12 na rin naman, ma, sabi naman niya. Tumango naman ang kanyang ina. Agad na tinawag ni Emily ang kanilang mga kapitbahay at pinaupo. Buti na lang talaga at kasya ang lahat sa mahabang mesa na pinabili niya kanina. Ang ina na naman ni Emily ang nag-lead ng prayer. Matapos manalangin, ay kinantahan naman siya ng happy birthday ng kanyang pamilya at ng kanilang kapitbahay. Happy birthday, Emily, malakas na bati ng lahat, dahilan para mapatawa si Emily. Thank you, everyone. Sige na, kumain na tayo, aya naman ni Emily. Hindi niya maiwasan na mapangiti habang nanunood sa kanyang mga kapitbahay na nakangiti habang kumukuha ng mga pagkain. Sa maliit na handaan na ginawa niya, alam niyang nakakatulong din siya kahit papaano. Natuwa naman siya nang makita ang kanyang ama at ina na masayang nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay. Halata sa mga mata nito na proud sila na kahit papaano, ay nakaya nilang magkaroon ng simpleng handaan. Anak, kumain ka na, sabi naman ng kanyang ina nang mapansin ang pagtitig niya rito. Ngumiti naman si Emily at tumango. Oo, ito na, Maria. 2 lumpia, laro, at bola-bola lang ang kinuha ni Emily. Hindi kasi siya mahilig sa may sabaw at mas gusto niya ang dry foods. Kapag gusto nyo ng dessert at drinks, kumuha lang kayo sa ref, ha? Pili lang kayo ng kung anong gusto nyo. Hindi na kasi kasya sa table kung ilalabas namin, sabi pa niya. Natapos ang birthday celebration ni Emily na puno ng saya. Lahat ng kanilang kapitbahay ay binigyan niya ng pabaon na ulam para kahit papaano, ay hindi na sila magluluto ng ulam para sa dinner. Anak, ang dami pang natira sa ulam natin, bulalas pa ng kanyang ina na para bang balisa kung ano ang pwedeng gawin sa natitira nilang ulam. Napatigil naman si Emily. Iniisip niya rin kung ano ang pwedeng gawin. Nang makita niya si Ryan at Jake, ay agad niya itong tinawag. Bakit, ate? Inosenteng tanong ni Jake. Baka may friends kayo na gustong makibonding, ayain nyo na. Maligo kayo sa may talon at dalhin nyo ito para hindi masayang ang pagkain, sabi pa ni Emily. Napakamot naman sa batok si Jake. Nako, may gagawin ako bukas, ate. Kailangan kong sagutan yung mga assignment ko. Tumingin naman si Emily kay Ryan na para bang hinihintay ang kanyang sagot. Pwede ko, ate, pero mas maganda kung tayo-tayo na lang ang maligo sa talon bukas, sabi pa ni Ryan. Napatingin naman si Emily sa kanyang ina at ama. Ma, pa, okay lang ba sa inyo? Yan din kasi ang naisip ko kanina, kaso baka ayaw nyo. Malalim pa naman doon sa talon.
Tumingin naman ang kanyang ina sa kanyang ama, na para bang nag-uusap ang dalawa gamit ang kanilang mga mata. Okay lang naman sa akin. Mabuti na rin iyon at nang mabantayan naman kayo, sagot naman ng kanyang ama. Agad namang nag-high five ang magkapatid dahil sa naging sagot ng kanilang ama. Gaya ng napag-usapan, kinabukasan ay maagang nagising ang pamilya ni Emily upang maghanda ng mga dadalhin. Ate, anong susuotin mo? Pagtatanong pa sa kanya ni Ryan paglabas niya sa kanyang kwarto. Bitbit pa niya ang isang maliit na backpack kung saan nakalagay ang kanyang damit. Napakunot ang noo ni Emily sa tanong ng kanyang kapatid. Bakit? Nagkibit balikat ang kanyang kapatid. Wala lang. Magdadala rin ako ng damit na match sa damit mo. Tumaas naman ang kilay ni Emily. At bakit naman? Balita ko kasi maraming naliligo doon sa talon tuwing Miyerkules, sagot naman nito. So, ano namang connect doon? Napakamot na lamang ang kanyang kapatid sa batok. Ang slow mo naman, ate. Sinaman naman agad siya ng tingin ni Emily. Ano ba kasi? Para mapagkamalan nila na couple tayo, nang sa ganun walang manliligaw at aaligid sa'yo, nakangusong sagot nito. Napatawa naman ng mahina si Emily. Hindi niya mapigilan na yakapin ang kanyang kapatid. Ang sweet naman ng kapatid ko, pang-aasar naman niya. Hindi naman. Concerned lang ako dahil baka may manligaw sa'yo dahil mapagkamalan ka nila na mabait kahit hindi naman. Kawawa yung magiging jowa mo, labas sa ilong na sabi nito. Napailing na lamang si Emily. Huwag ka ring mag-alala, wala pa sa plano ko ang magpakasal. Hanggang landi lang ang ate mo, okay. Kaya huwag ka nang mag-worry, biro niya sa kanyang kapatid. Sumeryoso naman ang tingin ng kanyang kapatid. Ate, kapag nahanap mo na talaga ang lalaki na para sa'yo, ang lalaki na mahal mo, huwag kang mag-atubili na magpakasal o sagutin ang taong yun. Mas magiging masaya kami kapag nalaman namin na nasa tamang lalaki ka, seryosong sabi ng kanyang kapatid. Napangiti naman si Emily. Ginulo niya ang buhok ng kanyang kapatid. Salamat, Ryan. For now, kayo muna ang priority ko hanggat wala pa akong boyfriend. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay agad na sumakay ang kanyang pamilya sa tricycle na kanyang inarkila. Enjoy naman ang lahat. Ngayon lang ulit sila nakabalik sa talon. Umuwi sila ng 3:00 ng hapon. Mapupula na ang mata ng kanyang kapatid dahil sa paulit-ulit na paglangoy. Ate, balik tayo rito sa susunod kapag hindi ka busy, ha? Sabi ni Jake na ngayon ay nakaupo na sa tricycle habang nakatanaw sa talon. Oo naman, baka sa Pasko uuwi ulit ako dito, sagot naman ni Emily. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay dumiretso na agad si Emily sa kanyang kwarto. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone at saka binuksan ito. How are you? Hope you're doing good. Iyan agad ang bumungad sa kanya na mensahe mula kay Your M. Re-replyan niya na sana ito nang mapansin niya ang text message ni Ethan. Kamusta ka na? The next day may meeting tayo sa mga investors. Sana makauwi ka ng maaga. Iyon ang mensahe mula kay Ethan. Instead na unahin si Your M, ay inuna ni Emily si Ethan. Uuwi po ako ng maaga, sir. Anong oras po ba? Reply pa niya kay Ethan. At mangbubuksan na sana niya ang app dahil akala niya ay hindi na ito magre-reply, ngunit nagulat siya nang mag-reply kaagad ito. 10 AM sharp, reply naman ni Ethan. Okay, sir. I'll be there before 10 AM, sagot niya. Dahil sa pagod, ay hinayaan na lamang niya ang kanyang cellphone. Hindi niya natinignan pa kung nag-reply o hindi ba, dahil nakatulog siya kaagad. Pagkalipas ng 2 araw, ay nagpaalam na si Emily sa kanyang pamilya. Sinabi na rin ni Emily na para sa kanyang ama talaga ang motorsiklo, kung kaya't tuwang-tuwa na naman ang kanyang ama. May maayos na kasi itong masasakyan at mas mapapadali ang kanyang lakad kapag pupunta sila sa bayan para mamalengke. Todo iyak pa ang kanyang ina dahil ayaw sana siya nitong paalisin. Ngunit wala namang magawa si Emily. Kailangan niyang kumayad para sa kanila. Nang makarating siya sa Maynila, ay dumiretso na agad siya sa kanyang apartment na tinutuluyan. Pagkatapos ay dumiretso na sa opisina. Gaya ng nakasanayan, kumatok muna siya ng 3 beses bago binuksan ang pinto. Good morning, sir. Bati naman kaagad niya pagkapasok niya sa opisina. Tumingin naman si Ethan kay Emily. Good morning, bati rin naman ito. Dumiretso naman si Emily sa kanyang table at nagulat pa siya nang makitang may bulaklak sa kanyang table. Kaya't agad niyang nilinggan si Ethan. Thank you sa bulaklak mo, sir. Nakangiting sabi pa niya,
sa pag-aakala na galing kay Ethan ang bulaklak at ibinigay sa kanya bilang pa-welcome sa kanyang pagbabalik. Lumingo naman sa kanya si Ethan. Pardon me. I said salamat sa bulaklak na pa-welcome mo, ulit pa niya. Pagkakaroon dito, sagot naman ni Ethan at saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Nilapag muna ni Emily ang kanyang bag sa mesa bago siya umupo. Nakakunot pa ang kanyang noo dahil iniisip niya kung sino ang nagbigay. Nang makita ang note, ay agad naman niya itong binuksan. Have a nice day, Wonder Emily. From your M, basa niya pa. Napailing na lamang si Emily. Kahit pa hindi ito humihingi ng address, ay parang alam na agad nito ang lahat tungkol sa kanya. Kinuha naman niya ang kanyang cellphone at saka nag-selfie habang hawak-hawak ang bulaklak. Thank you sa flowers. Ang gaganda nila, chat pa niya rito sabay send ng kanyang picture. Ilang sandali pa, ay umungol naman ang cellphone ni Ethan, kung kaya't napatingin si Emily kay Ethan. Nakita naman niya ang pag-ubo nito na para bang nagulat. Hindi naman mapigilan ni Emily na maghinala sa inakto nito. Muli siyang nag-send ng litrato niya na naka-shorts at oversized t-shirt. Tumunog naman ang cellphone ni Ethan, at sa kanan, laki ang mata nito, kung kaya't napakunot ang noo ni Emily. Para kasing si Ethan ang kachat niya. Muli sana siyang mag-chat nang tignan siya nito ng seryoso. Yes, Miss Guillermo. Do you need something? Seryosong tanong nito. Mabilis naman na napaiwas ng tingin si Emily. Wala naman, sir, nauutal na sagot niya. In-off na lamang niya ang kanyang cellphone at pagkatapos ay inabot ang iPad at saka binuksan para tignan kung ano pa ang naroon sa schedule ni Ethan. Bukod sa meeting mamayang 10 AM, ay wala na itong iba pang meeting. Pagsapit ng alas 9:50, ay pumunta na agad sila sa meeting room. Nasa unahan niya si Ethan at siya ay nakasunod lamang. Hawak-hawak niya ang kanyang notepad at saka ballpen. Habang nakasunod siya kay Ethan, ay paimpol niyang tinitignan ang cellphone ni Ethan at saka nagchat siya kay Your M ng, "Hi," para tignan kung muli bang tutunog ang cellphone nito. Ngunit nadismaya siya nang hindi ito tumunog, at hindi rin niya nakita kung iilaw ba ang cellphone nito dahil natatakpan ito ng palad ni Ethan. Nagsimula na ang meeting, ngunit parang robot lang si Emily sa tabi ni Ethan. Lahat ng mga sinasabi ng mga nasa harapan nila ay sinusulat niya, mga feedback, suggestions, and improvements sa kumpanya. Nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone, ay agad siyang napatigil at saka binuksan ang cellphone. Nang makitang si Your M ang nag-chat, ay paimpol siyang tumingin sa tabi niya, na si Ethan, hawak-hawak ang cellphone nito. Ang cellphone na para bang may importanteng laman sa loob at talagang ayaw bitawan. Take a break, basa pa niya sa chat nito. Napakunot naman ang noo ni Emily. Break saan? Pagtatanong pa niya. Hindi naman niya pinaalam kay Your M na may trabaho siya. Hinintay niyang mag-reply ito, ngunit wala. Hindi rin binuksan ni Ethan ang cellphone, kung kaya't bumalik na naman ang hinala niya na si Your M at Ethan ay iisa. Dahil sa kuryosidad, umusag siya ng kaunti palapit kay Ethan. Napansin naman siya ni Ethan, kung kaya't tinignan siya nito. What? Kunot noong tanong nito. Sinenyasan naman niya ito na lumapit sa kanya ng kaunti. Buti na lang at sumunod din ito. Bakit? Pagtatanong ulit nito, sinadyang hinaan ng boses dahil may nagre-report sa harapan. Umamin ka nga sa akin, gumagamit ka ng dating app, no? Bulong pa niya. Nakita naman niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon nito. Nagpapatawa ka ba? Ako, gagamit ng dating app. Sa itsura kong to, babae ang naghahabol sa akin, hindi ako. Kaya hindi ko na kailangan pa ng dating app, labas sa ilong pa na sagot nito. Tumingin naman si Emily kay Ethan na para bang nagdududa dahil sa inakto nito. Bakit defensive ka? Nagtatanong lang naman ako. Sabi naman ni Emily. Umiwas naman si Ethan ng tingin. I'm not. Nagulat lang ako sa tanong mo. Akala ko pa naman tungkol sa meeting natin ang itatanong mo, pero tungkol pala sa dating app, sagot nito. Nagilty naman si Emily. Imbes na trabaho ang atupagin niya, ay tungkol kay Your M pa ang iniisip niya. Sorry, akala ko kasi ikaw, bulong pa ni Emily sa kanyang sarili, na hindi nakaligtas sa pandinig ni Ethan. Kapag ba ako, matatanggap mo ba? Pagtatanong pa ni Ethan sa kanyang sarili. Napailing na lamang siya at saka muling itinoon ang pansin sa harapan. Muli na lamang itinoon ni Emily ang kanyang tingin sa harap at saka isinulat ang mga importanteng napag-usapan. Nang turn na ni Ethan na magsalita, ay agad naman na tumingin si Emily kay Ethan,
Binabantayan niya ang bawat galaw nito. Nang ailapag ni Ethan ang kanyang cellphone sa mesa, ay agad naman na kinuha ni Emily ang kanyang cellphone. Paimpol siyang nag-type ng message kay Your M, nang masend niya ito, ay mariin naman siyang napahawak sa kanyang cellphone habang nakatingin sa cellphone ni Ethan. Nang umilo ang cellphone ni Ethan, ay agad naman siyang napatayo. Nag-pop up sa cellphone nito ang kanyang mensahe. Bigo pa na tumingin si Emily kay Ethan. Emily, pagtawag pa nito sa kanya. Napailing na lamang si Emily dahil sa disappointment at saka umupo. Sorry. Nagulat lang, hingi ng paumanhin ni Emily sa kanilang mga kasamahan. Hindi pinansin si Ethan. Tumango naman ang mga ito at hindi umimik. Napapansin din kasi nila ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Itinuloy ni Ethan ang kanyang mensahe, ngunit hindi na siya mapakali. Panay ang tingin niya kay Emily, habang si Emily ay parang wala lang. Blanca ang ekspresyon habang nagsusulat ng kung ano-ano sa notepad. Nang matapos ang meeting, ay unang tumayo agad si Emily. Hindi na niya hinintay pa si Ethan. Emily, wait, magpapaliwanag ako, sigaw pa nito, ngunit hindi siya pinansin ni Emily. Tuloy-tuloy lamang itong naglakad papasok sa opisina. Emily, pakinggan mo muna ako, pakiusap pa nito, at sa kabila ng lahat, hinawakan nito ang kamay ni Emily nang papasok na ito sa opisina. Huminto si Emily at saka binitawan ang doorknob. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Ethan at saka tinanggal ang pagkakahawak nito. Alam mo na ako si Wonder Emily, pero parang wala lang sayo. Nagsisinungaling ka pa. Para saan? Parang may clown ka na pagtatawanan sa tuwing nagre-reply ako sayo, puno ng hinanakit na sabi ni Emily. Tumingin naman sa kanya si Ethan na parang naawa, kung kaya't umiwas siya ng tingin. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Ethan, na para bang awang-awa ka na sa akin. Kasi hindi nakakatuwa, tinatanong kita kung ikaw ba ang nagbigay ng motor at ng bulaklak, pero ano? Sinabi mo lang na may nagpadala. Siguro tuwang-tuwa ka nang makita mo ang ekspresyon ko. Siguro iniisip mo na mukha akong desperada at talagang nakipag-chat sa lalaking hindi ko man lang kilala. Hindi na mapigilan ni Emily na mapaiyak. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil nahihirapan siyang huminga. Emily, kumalma ka. Kumalma, sabi ni Ethan, na pilit siyang pinapakalma. Tell me, Ethan, paano ako kakalma kung ang sarili kong boss pinagmukha pala akong tanga, sigaw pa ni Emily, at saka tinabig ang kamay ni Ethan na nakahawak sa kanya. Sorry, halos bulong na sabi nito. Napatawa na lamang si Emily ng mahina at saka napahilamos ng palad. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Ethan. Sa'yo na ang sorry mo. Mabilis na tumalikod si Emily at saka pumasok sa opisina. Kumalabog pa ang pinto dahil sa lakas ng pagsarado niya. But she didn't feel sorry for that. Halo-halo na ang kanyang emosyon. Hilamos na lang din si Ethan sa kanyang palad at saka pumasok na sa opisina. Marahan siyang napakagat sa kanyang labi habang nakatingin sa likod ni Emily. Sorry, shut up, your sorry can't ease the pain that you've made, bulong pa ni Emily sa sarili niya. Napatigil si Ethan sa malakas na sigaw ni Emily. Unang beses niya itong makitang galit na galit, kaya't hindi na siya nakaimik. Hinayaan na lamang niya ito. At nang makitang kalmado na ito, ay saka lang siya muling nagsalita. Natotorpe ako, bulalas pa ni Ethan, at saka huminga ng malalim. Alam kong mali ang ginawa ko, pero yun lang ang naisip ko na paraan para mapalapit tayo. Na mabigyan kita ng kung ano ang gusto mo. Emily, I've been quiet for so long. Yung nararamdaman ko sa'yo, tinatago ko lang kasi natotorpe ako. Alam ko kasi na wala ka pang plano na mag-boyfriend dahil gusto mong tulungan ang pamilya mo. Kaya ko ginawa yun. Pinasok ko ang dating app the day na nalaman ko na nag-login ka, dahil alam kong ito lang din ang way na mapalapit ako sa'yo. Natahimik si Emily. Hindi man nakatingin si Emily kay Ethan, ay alam ni Ethan na nakikinig ito sa kanya. Emily, mahal kita, amin pa ni Ethan. Kung alam mo lang, the day na nag-reply ka sa akin sa dating app, ay halos magtatalon na ako sa sobrang tuwa. Paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng chance na mapalapit sa'yo, dagdag pa ni Ethan. Dahan-dahan naman na humarap sa kanya si Emily. Emily, maniwala ka sa akin. Never kitang pinagtawanan. Lahat ng nangyari sa atin, I kept it by myself. Sa totoo nga, sobrang tuwa ko pa, pero never kitang pinagtawanan, Emily, sincere na sabi ni Marquez.
Napaiwas ng tingin si Emily. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa'yo after what you did, Marcus? Itigil na natin to. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa'yo. Kaya hanggang boss employee na lang tayo. Iisipin ko na lang ang lahat na isang panaginip, pinal na sabi ni Emily. Gusto pa sanang magsalita ni Ethan, ngunit itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Hanggang mag-uwian ay walang imikan si Emily. Pagkarating niya sa kanyang apartment, ay dumiretso higa na agad siya. Nang dahil sa pagod, ay agad din naman siyang nakatulog. Kinabukasan, matamlay si Emily. Walang kasigla-sigla ang mukha niya. Hindi pa siya kumain ng almusal at dumiretso na siya sa opisina. Good morning, sir. Walang gana-gana na bati ni Emily pagpasok niya sa opisina. Ni hindi man lang niya dinapuan ng tingin si Marcus. Tumingin naman si Marcus kay Emily, na para bang may namumuong tubig sa mga mata. Good morning din, halos bulong na bati ni Marcus. Hindi pinansin ni Emily si Marcus. Akmang uupo na sana siya nang makita niya ang 3 rosas na nasa mesa. May kasama pang letter, kaya agad niya itong binuksan. Sorry, iyon ang nakasulat sa papel, may sad emoji pa. Hindi niya maiwasan na mapatitig sa kawalan. Kahit pa walang pangalan, ay alam na niya kung sino ang nagbigay. Umupo na lamang si Emily at saka itinapon ang bulaklak sa basurahan. Sinadya niya pang lakasan ang pagtapon niya para makita nito kung paano niya pinagsawalang bahala ang binibigay nito. Walang imikan mula umaga hanggang hapon. Tutok na tutok si Emily sa computer, habang si Ethan naman ay paimpol-simple na tumitingin sa kanya. Nang matapos ang trabaho, ay agad na tumayo si Emily, nagmamadali dahil may usapan sila ng kanyang kaibigan kanina na mag-sleepover siya sa bahay nito. Dahil wala naman siyang magawa at gusto rin niya ng may kausap, ay pumayag na lamang siya. Dir-diretso ang lakad ni Emily palabas ng opisina. Nang makalabas si Emily, ay agad na kinuha ni Marcus ang kanyang gamit at saka mabilis na sinundan si Emily. Napakunot pa ang kanyang noo nang makitang may sumando kay Emily na isang lalaki. Hindi pamilyar sa kanyang tingin, at ang kinabahala pa niya ay baka kung ano ang gawin nito. Nasaan si Nina? Tanong ni Emily nang makita ang boyfriend ng kanyang kaibigan na mag-isa, matapos nilang batiin ang isa't isa. She's in the house. She just told me to fetch you. Sagot pa nito. She didn't come with you. Why? Tanong pa niya. Kinakabahan kasi siya na baka kung anong gawin sa kanya ng foreigner. Hindi pa naman niya ito gaanong kakilala. She's cooking for dinner. She told me that you'd sleep in the house, so she prepared everything. Sagot pa nito. Napatango naman si Emily. Kahit papaano, ay nakahinga siya ng maluwag. Okay, let's go. Sagot niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pagkapasok niya, naamoy kaagad niya ang pambabaeng pabango ng kaibigan niya. Agad naman itong pinaandar ang sasakyan. Dahil sa pagod at wala sa mood, si Emily ay hindi umimik. Sinandal na lamang niya ang kanyang ulo sa upuan. Habang nasa biyahe, napansin ni Emily na may nakasunod sa kanila. Hindi niya kilala kung sino dahil tinted ang sasakyan, kaya naman pinagsawalang bahala na lamang niya ito. Baka bodyguard ito ng lalaki. Ilang sandali pa, nang nasa tahimik na sila na lugar, ay bigla namang nag-overtake ito at hinarang ang sasakyan. Buti na lamang at nakabrake agad ang boyfriend ng kaibigan niya. Ngunit ang kaba niya ay hindi nawala sa kanyang sistema. Who owns that car? Pagtatanong pa nito. Halatang kinakabahan din dahil sa nangyari. I don't know. I thought that's your bodyguard. Gulat din na sabi niya. No, I don't have any bodyguard. Sagot pa nito. Sakto namang narinig nila na bumukas ang pinto ng sasakyan ng hamarang sa kanila, kaya agad na nabaling ang atensyon nila roon. Nalaglag ang panga ni Emily. Hindi niya akalain na si Ethan pala. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba nang makitang palapit ito sa kanilang sasakyan. Nang tumapat ito sa pinto ng driver's seat, ay kumatok ito sa bintana. Sasabihan niya sana ang lalaki na huwag buksan, ngunit huli na ang lahat. Nabuksan na ang bintana, at ang worst ay nagtama ang tingin nilang dalawa. Nag-iwas na lamang ng tingin si Emily. Excuse me, sir. You block our way, bungad pa ng boyfriend ng kaibigan niya. Si Emily ay napasapaw na lamang sa noo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. I'm sorry, but I won't allow you to pass. Not until you give her to me, matigas na sabi ni Marcus sabay tingin kay Emily.
Napakunot naman ng noo ng foreigner. You know him, pagtatanong pa nito. Of course. Show me. Because I'm his, mayabang pa nasabi ni Marquez. Napataas na lamang ng kilay si Emily. Ang yabang mo naman, sir. FYI, hindi naging tayo at walang tayo. Kaya hindi ka akin, sabat naman ni Emily. Then let's put a label. Liligawan kita formally. Please accept me, Emily. I just did that dahil wala na akong maisip na ibang pwedeng gawin para mapansin mo, pagmamakaawa pang sabi nito. Mapakla na tumawa si Emily. Accept you. Sa tingin mo, ganun lang kadali, Marquez. For God's sake, pinagmukha mo akong tanga. Nagtanong pa ako pero nagsinungaling ka pa. Sa tingin mo, matatanggap kita ng ganun na lang, Marquez. Hinding-hindi, puno ng hinanakit na sabi ni Emily. Napakagat naman si Ethan sa kanyang labi, pinipigilan ang sarili na maiyak. Alam ko, Emily, kaya I will do everything para lang mapatawad mo ako, namamaos na sabi nito. Akmang magsasalita na sana si Emily nang sumingit naman ang foreigner. If you two had an LQ, better get out of my car, lady. Talk to your man so that you two will be okay. Okay, sabi pa nito. Napatango naman si Emily nang wala sa oras dahil sa hiya. Agad siyang humingi ng pasensya. Pagkatapos, ay umalis na rin ang foreigner, iniwan silang dalawa ni Ethan sa daan kung saan may maraming palay sa gilid ng kalsada. Tahimik ang paligid, ngunit ang dalawa naman ay hindi matahimik. I'm sorry, pambabasag ni Ethan sa katahimikan. Hindi umimik si Emily. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Yun lang kasi ang naisip ko noon. Masyado akong natorpe kaya hindi ako maka-first move sa'yo sa personal. Pero trust me, noon pa man ay mahal na kita, napapaus na sabi nito. Lihim na napangiti si Emily, ngunit ang ngiti niya ay kanya lamang itinago dahil ayaw niyang makita ito ni Ethan. Then bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nung magtanong ako sa'yo? Seryosong tanong niya kay Ethan. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman mo, lalayuan mo ako, sagot ni Ethan. Napaiwas ng tingin si Emily. Hindi naman niya maiwasan na magilty nang makita niya ang namumuong luha sa mata nito, na para bang konting galaw lang ay papatak na. Please forgive me, Emily. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Gagawin ko lahat, dagdag pa nito. Lahat, tanong ni Emily. Tumango naman si Ethan. Oo, lahat. Then marry me, nakangiting sabi pa ni Emily. Nagulat naman si Ethan, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tama ba ang narinig ko? Kasi kung oo, kahit ngayon pa, gagawin ko, sabi pa ni Ethan, naabot hanggang tainga ang ngiti. Of course not. Ano ka, sinuswerte. Ligawan mo muna ako, pakipot pa niya. Napanguso naman si Ethan, ngunit kalaunan ay ngumiti rin. Of course, I will. Kahit sagutin mo na ako, araw-araw pa rin kitang liligawan, banat pa nito, dahilan para mamula si Emily. Shish. Ang aga ng banat mo, reklamo pa niya kahit kinikilig naman. Ngumiti naman si Ethan. Umuwi na silang dalawa. Hinatid naman ni Ethan si Emily bago dumiretso sa bahay niya. Tinutunga ni Ethan ang mga sinabi niya. Araw-araw ay binibigyan niya si Emily ng bulaklak at tsokolate. Hindi rin pumapalya ang pa-sweet message niya para kay Emily. Ang lawak ng ngiti natin, parang may magandang nangyari, pang-aasar pa ng kanyang kapatid na si Jake. Napanguso naman si Emily dahil sa sinabi nito. Nasa bahay kasi siya sa probinsya. Umuwi siya dahil namimiss na niya ang kanyang pamilya. Buti nga't pinayagan siya ni Ethan na umuwi ng walang bodyguard. Boyfriend mo no? Sus, huwag ka nang mag-deny, ate. Huling-huli na kita, dagdag pa nito. Hindi naman na, sino bang may sabi na I'd deny ko? Ang gwapo naman niya yata para I'd deny, malisyosang sabi pa niya at saka hinawi ang kanyang buhok. Nanlaki naman ang mata ng kanyang kapatid. What? May boyfriend ka na talaga? Sino? Akmang sisigat na sana si Emily nang may marinig siyang kumatok, kaya naman agad siyang tumayo at saka binuksan ang pinto. Nalaglag naman ang kanyang panga nang makita niya si Ethan. Bakit ka nandito? May work ka, hindi ba? Salubong agad ni Emily, nahalata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Maski ang kapatid niyang si Jake ay nagulat din dahil ito ang unang beses na makita niya si Ethan. Teka, who are you, sir? Nanliligaw ka ba sa ate ko? Pasensya na po,
pero hindi kita pahihintulutan dahil ang ate ko ay may boyfriend na. Walang preno pa nasabi ni Jake. Napakunot naman ang noo ni Ethan. Boyfriend? Sino? Napasapaw na lamang si Emily dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. You. Diretsong sagot ni Emily. Napaawang naman ang labi ni Ethan dahil sa gulat. Agad siyang napatingin kay Emily. Talaga? You mean sinasagot mo na ako? Excited na tanong nito. Nakangiting tumango naman si Emily kay Ethan. Oo, bakit? Ayaw mo? No, it's not like that. Masyado lang akong natuwa. God, thank you so much. Sweetie, I love you. Napapaus na sabi pa ni Ethan sabay yakap ng mahigpit kay Emily. Umakto naman ang kapatid ni Emily na si Jake na parang nasusuka at saka mabilis na tumalikod, iniwan ang dalawa na nagyayakapan. Matapos magyakapan, ay pinakilala naman ni Emily si Ethan sa kanyang pamilya. Nung una, ay nahiya pa ang mga magulang ni Emily dahil sa estado ng buhay ni Ethan. Kaya naman, Ethan did his best to make them feel comfortable. Kinausap niya ang mga ito ng may respeto, nakikipagsabayan siya sa biruan at tawanan ng mga ito. Marcus, kailan ka babalik sa Maynila? Pambabasag pa ni Emily sa katahimikan matapos nilang kumain. Ngayon ay nasa sala na sila, nakaupo habang si Emily ay nakasandal sa balikat nito. Nagtanong pa ako pero nagsinungaling ka pa. Sa tingin mo, matatanggap kita ng ganun na lang, Marcus? Hinding-hindi, puno ng hinanakit na sabi ni Emily. Napakagat naman si Ethan sa kanyang labi, pinipigilan ang sarili na maiyak. Alam ko, Emily, kaya I will do everything para lang mapatawad mo ako, namamaos na sabi nito. Akmang magsasalita na sana si Emily nang sumingit naman ang foreigner. If you two had an LQ, better get out of my car, lady. Talk to your man so that you two will be okay. Okay, sabi pa nito. Napatango naman si Emily nang wala sa oras dahil sa hiya. Agad siyang humingi ng pasensya. Pagkatapos, ay umalis na rin ang foreigner, iniwan silang dalawa ni Ethan sa daan kung saan may maraming palay sa gilid ng kalsada. Tahimik ang paligid, ngunit ang dalawa naman ay hindi matahimik. I'm sorry, pambabasag ni Ethan sa katahimikan. Hindi umimik si Emily. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Yun lang kasi ang naisip ko noon. Masyado akong natorpe kaya hindi ako maka-first move sa'yo sa personal. Pero trust me, noon pa man ay mahal na kita, napapaus na sabi nito. Lihim na napangiti si Emily, ngunit ang ngiti niya ay kanya lamang itinago dahil ayaw niyang makita ito ni Ethan. Then bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo nung magtanong ako sa'yo? Seryosong tanong niya kay Ethan. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman mo, lalayuan mo ako, sagot ni Ethan. Napaiwas ng tingin si Emily. Hindi naman niya maiwasan na magilty nang makita niya ang namumuong luha sa mata nito, na para bang konting galaw lang ay papatak na. Please forgive me, Emily. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Gagawin ko lahat, dagdag pa nito. Lahat, tanong ni Emily. Tumango naman si Ethan. Oo, lahat. Then marry me, nakangiting sabi pa ni Emily. Nagulat naman si Ethan, tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tama ba ang narinig ko? Kasi kung oo, kahit ngayon pa, gagawin ko, sabi pa ni Ethan, naabot hanggang tainga ang ngiti. Of course not. Ano ka, sinuswerte. Ligawan mo muna ako, pakipot pa niya. Napanguso naman si Ethan, ngunit kalaunan ay ngumiti rin. Of course, I will. Kahit sagutin mo na ako, araw-araw pa rin kitang liligawan, banat pa nito, dahilan para mamula si Emily. Shish, ang aga ng banat mo, reklamo pa niya kahit kinikilig naman. Ngumiti naman si Ethan. Umuwi na silang dalawa. Hinatid naman ni Ethan si Emily bago dumiretso sa bahay niya. Tinutungan ni Ethan ang mga sinabi niya. Araw-araw ay binibigyan niya si Emily ng bulaklak at tsokolate. Hindi rin pumapalya ang pa-sweet message niya para kay Emily. Ang lawak ng ngiti natin, parang may magandang nangyari, pang-aasar pa ng kanyang kapatid na si Jake. Napanguso naman si Emily dahil sa sinabi nito. Nasa bahay kasi siya sa probinsya. Umuwi siya dahil namimiss na niya ang kanyang pamilya. Buti nga't pinayagan siya ni Ethan na umuwi ng walang bodyguard. Boyfriend mo no? Sus, huwag ka nang mag-deny, ate. Huling-huli na kita. Dagdag pa nito. Hindi naman na, sino bang may sabi na I'd deny ko?
Ang gwapo naman niya yata para ay deny, malisyosang sabi pa niya at saka hinawi ang kanyang buhok. Nanlaki naman ang mata ng kanyang kapatid. What? May boyfriend ka na talaga? Sino? Akmang sisigat na sana si Emily nang may marinig siyang kumatok, kaya naman agad siyang tumayo at saka binuksan ang pinto. Nalaglag naman ang kanyang panga nang makita niya si Ethan. Bakit ka nandito? May work ka, hindi ba? Salubong agad ni Emily, nahalata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Maski ang kapatid niyang si Jake ay nagulat din dahil ito ang unang beses na makita niya si Ethan. Teka, who are you, sir? Nanliligaw ka ba sa ate ko? Pasensya na po, pero hindi kita pahihintulutan dahil ang ate ko ay may boyfriend na. Walang preno pa na sabi ni Jake. Napakunot naman ang noo ni Ethan. Boyfriend? Sino? Napasapaw na lamang si Emily dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. You. Diretsong sagot ni Emily. Napaawang naman ang labi ni Ethan dahil sa gulat. Agad siyang napatingin kay Emily. Talaga? You mean sinasagot mo na ako? Excited na tanong nito. Nakangiting tumango naman si Emily kay Ethan. Oo, bakit? Ayaw mo? No, it's not like that. Masyado lang akong natuwa. God, thank you so much. Sweetie, I love you, napapaus na sabi pa ni Ethan sabay yakap ng mahigpit kay Emily. Umakto naman ang kapatid ni Emily na si Jake na parang nasusuka at saka mabilis na tumalikod, iniwan ang dalawa na nagyayakapan. Matapos magyakapan, ay pinakilala naman ni Emily si Ethan sa kanyang pamilya. Nung una, ay nahiya pa ang mga magulang ni Emily dahil sa estado ng buhay ni Ethan. Kaya naman, Ethan did his best to make them feel comfortable. Kinausap niya ang mga ito ng may respeto, nakikipagsabayan siya sa biruan at tawanan ng mga ito. Marcus, kailan ka babalik sa Maynila? Pambabasag pa ni Emily sa katahimikan matapos nilang kumain. Ngayon ay nasa sala na sila, nakaupo habang si Emily ay nakasandal sa balikat nito.